Mahigit 3 milyong individual at disadvantaged workers ang nabigyan ng emergency employment sa pamamagitan ng TUPAD program. Nagpapalik si Bien Manalo. Lubos ang pasasalamat ni Nanay Maribel sa tulong na kanyang natanggap mula sa Department of Labor and Employment. Isa kasi siya sa mga benepisyaryo ng TUPAD program ng DOLE. Malaking bagay aniya ang kanyang natanggap na 6,100 pesos na pambaon ng kanyang mga anak sa eskwela. At bilang kapalit, 10 araw siyang nagwalis at naglinis sa eskwelahan sa kanilang lugar sa Tandang Sora, Quezon City. Papasalamat po ako sa DOLE, sa TUPAD, sa tulong niyo po sa amin mga mahihirap. Malaking tulong po ang DOLE sa amin, sa mga mahihirap, dahil malaking bagay po sa pamilya namin. Sa tala ng DOLE, mahigit 3 milyong individual at disadvantaged workers ang nabigyan ng emergency employment sa pamamagitan ng TUPAD program. Mahigit 500 benepisyaryo dyan ay pawang mga naapektuhan ng mga nakaraang kalamidad. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 2 bilyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi. Mahigit 70,000 benepisyaryo naman ang nahatira ng livelihood assistance sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o Kabuhayan Program. Sa bilang na ito, mahigit 8,000 ang hinagupit ng mga sakuna. Umabot sa higit 100 milyong piso ang naipamahaging ayuda. Ang pondong may uukol doon sa mga ganong klaseng assistance, pwedeng mabigay sa more productive undertaking. But the reality, ang katotohanan, kailangan natin meron ganong klaseng tulong para makabangon kahit paano ang ating mga kababayan. Patuloy din ang ahensya sa pagpapaigting ng livelihood program sa pamamagitan ng pagdaragdag sa maximum assistance amount na ibinibigay sa mga benepisyaryo at pagsasagawa ng impact assessment. Mahigit 600 milyong pisong halaga naman ng tulong sa ilalim ng TUPAD program, DILP at GIP ang naibigay na sa higit 100,000 benepisyaryo sa 21 serbisyo fairs sa ilang probinsya. Mahigit 12,000 kadiwa workers naman ang nahatira na ng tulong na may kabuuang aabot sa mahigit 50 milyong piso. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.